nagsulputan na rin ang mga pasyalan sa paligid. Kung gustong mag-selfie at kung gustong magmuni-muni, i-enjoy ang sunset nang hindi umaalis sa pusod ng Maynila. Ang feeling mo'y nasa Spain ka lang? Welcome sa Pasig River Esplanade! Trending ngayon ang Pasig River Esplanade na may habang 25 kilometers. Mula rito, matatanaw ang makasaysayan Jones Bridge, Chinatown Arc, at mga labi ng nasunog na Maynila Post Office. Perfect spot din to para sa Manila sunset view. Sit back and relax at namnamin ang aesthetic vibes ng mga ilaw sa paligid. Ang unang misyon ko sa aking Esplanade Exploration, maglibot-libot. Pero bakit ganito yung suot ko? Parang hindi bagay. Kasi ang lakas maka-Spain. What if... Wait. At handa na ako sa paglalakbay. Siyempre ba, umpisahan na natin mga ka-Wonder. By the way mga ka-Wonder, this is AC. AC what? Architect Carlo from DSUD. Architect, long time no see. Pwede bang explain mo sa amin at kwentuhan mo naman yung mga ka-Wonder natin kung ano ang meron dito sa Ilog Pasig, kung ano yung bago dito sa Esplanade. Dito sa Esplanade ho natin, makikita ho natin dito, meron tayong bike lane, walk lane, jogging path para ho sa community ho natin. So ngayon, meron din ho kaming in-install ho rito ng mga cultural installations para lang din ho ma-preserve yung cultural heritage ho dito sa area. Kasi ho ito, dito lang ho makikita sa Manila City na parang nirecreate lang natin yung history, including na meron tayong esplanade na accessible sa buong komunidad. Bakit pandango yung ano? Meron silang hawak na ilaw. Yung lights ngayon symbolizes na bagong liwanag na related sa Pasig na para magbigay bagong liwanag, bagong buhay. Ayon sa historian na si Aureus Raposas, dating parte ng Ilog Landaw ang Esplanade. Hindi siya isang walkable area na tulad nitong Esplanade ngayon. So, ang vision kasi nitong flagship program na ito ay magkaroon ng isang walkable na open space along the Pasig River. Goes back to our history being a Spanish territory. No? Kung pang-Espanya ang vibes ng Esplanade, pang around the world naman ang food trip dito. Pala si Rempoy, Yes po. may pinabibigay na sulat para sa'yo. Hanapin mo, Empoy, ang ating mga katanungan at ipagtanong mo sa mga ka-Wonder natin na makakasalubong mo. Sinong nagsulat nito? Sige, game naman ako. Galingan mo, Empoy. Humahamon! Mami Su! Wow! Anong makasaysayang gusali ang nasunog 30 oras noong 2023? Matatanaw ito mula sa Pasig River Esplanade. Saan ba talaga matatagpuan yun? Yung nasunog daw noong 2023. Okay. Saan? Post office po. Post office! Is that? Yes, correct. Correct. Okay. Yay! Dahil nasagot na ang tanong, Mami Su. Ngayon, pwede na akong proceed doon. At ito, may nag-abot na ng ticket. Alright, kain na! Sa Esplanade, tanaw ang Maynila skyline at sunset. Ang bahaging ito ng Esplanade, tiyak may enjoy nyo rin dito ang mga food trip. Bilisan mo pa, Empoy, ang takbo. Malapit ng lumubog ang araw. Oh! Ganda! Nice! Oh, Mami Su, I have a photo of sunset with the sunset kasi. Ka-Wonder, gutom na ako. Habang iniintay natin to, mga ka-Wonder, buti pa, tingnan natin kung ano yung mga kulay-kulay dito. Ito po ba yung cuticle remover? Hindi. Ito, para mas gusto ko to. Ano po ba to? Cucumber lemonade po. Cucumber lemonade. Gawa sa susi, cucumber.
Tiyak, mag-enjoy kayo rito sa mga food trip. Saan kaya may padlock? Nya! Okay na. Ito tinatawag nilang photo booth. I wonder! Ayun! I wonder, saan matatagpuan ang oldest Chinatown in the world? Sa Binondo. Sa Binondo! Sa Esplanade, makikita rin ang mga murals ng kasaysayan ng Pilipinas. Mr. Rain, ano ba tong ano na to? Mga murals na to, ang gaganda eh. Yes, actually, itong murals na to ay ito ang mural na ginawa ng national artist natin na si Carlos Botong Francisco. So siya ang inspiration ng Pasig Technical Team para dito sa mga murals na to. At meron ding extended food stall. Nakita ko talaga yung mga tao, nag-e-enjoy silang mamasyal dito. At hindi lang yun, nag-enjoy ako sa mga pagkain. Sulit yung, yung pagpasyal nila dito dahil, yan nga, dahil bakasyon, nakakita pa sila ng pogi. Totoo ang kasabihan, ang ilog ay buhay. Kapag sinira at pinatay natin ito dahil sa dumi at polusyon, para na rin nating sinira ang ating kinabukasan. At tulad ng Maynila na isang malaking treasure hunting ground, maraming nakatagong kasaysayan at yaman na kailangan ingatan at paunlarin. Gugustuhin ba natin mga picture-picture na lang yung i-share natin sa susunod na mga henerasyon? Abay, wag na.